Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. Ang i-share ko sa inyo ngayon is about mga alternative na treatment para sa generalized anxiety disorder. Disclaimer lang guys, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako expert sa mga ganitong may mga klaseng generalized anxiety disorder or panic disorder or anxiety. And ako po ay isang pasyente din na kagaya ninyo na nagkakaroon nitong mga mental health problem. And ito yung mga ginawa ko. Ito yung mga alternative na ginawa ko para ma-overcome ko ang aking panic disorder at yung aking anxiety. First is exercise. You know what guys, exercise hindi yung exercise na pumupunta ka sa araw-araw sa gym, na mga heavy lifting or mga gawain na extreme. No, it's not like that. Kasi may ibig sabihin ng exercises, ang regular na ehersisyo ay makakatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng stress at pagkabalisa or anxiety. Ang mga benepisyong ito ay nakakabawas ng pagkabalisa at anxiety. Iginugugol mo yung oras mo sa kung maglalakad-lakad ka sa forest, sa kalikasan. So, yung bagang parang naiwawaglit mo sa iyong isipan yung mga sintomas na nararamdaman mo sa iyong katawan, yung mga physical symptoms na nangyayari, yung mga atake na nararanasan mo. So malaki talaga itong tulong. Hindi lang ito yung nababawasan yung stress mo, nakakapagpababa din ito ng mga like yung blood pressure mo, nami-maintain yung katawan mo at yung yung tawag nito, yung malaking tulong din ito na yung bang palagi kang palagi yung katawan mo na magiging active, kasi mas maganda talaga pag palagi kang active, kasi more on talaga na magiging mas matibay yung hindi lang yung mental at psychological mo but also your physical na yung katawan mo, especially sa mga taong may mga ganitong mga generalized anxiety disorder. Number 2 is mindfulness meditation. So kadalasang ginagawa sa mga pamamagitan ng mindfulness. Ito yung pag-focus ng present sa pamamagitan ng paglalaan lamang ng 2 minuto sa isang araw. Maaaring mabawasan ang iyong mga antas ng stress at mas mainam na connect din tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan, sa ibang tao, or hindi mo mang kaibigan or nakikilala mo lang. Lalakad-lakad ka, may mga tao kang nakikilala, may mga tao kang nakikita. So, it is also, kumbaga, mas nakakatulong din talaga sa mga, kumbaga, recovery ng isang tao kung ikaw ay nagkakaroon nitong generalized anxiety. So, parang nabibigyan ka ng more on self-esteem sa iyong maging open uli sa society, 'di ba? Na hindi mo ikinukulong yung sarili mo. So, mindfulness meditation talaga. Ito rin yung nakatulong sa akin, especially sa sa stress na trabaho ko. When I came home, nagme-meditation, nagma-mindfulness ako. And then of course, sa tulong din ng pang-araw-araw na kasi mas gusto ko talagang nakakita ako ng ibang tao na syempre nakakausap ko sila, like for example nakakausap ko sila about the weather, about sa
sa kanilang buhay. Yung mga taong nakikilala ko at yung ibang mga tao na hindi ko nakikilala ko lang sila sa train, sa bus. So, kinakausap ko sila na I always said, oh, it's very warm today or it's raining today. And, yung parang response na parang yung may anxious ka pero nawawala yun kasi hindi mo na fino-focus yung isipan mo doon sa sa mga nararamdaman mo. Fino-focus mo yung kausap mo sa harap mo. And number 3 is get enough sleep. Yung talaga ang pinaka-importante din is dapat talaga may sapat kayong tulog, mga 7 to 8 hours talaga ang pinaka magandang tulog na dapat talaga na sa ating katawan. Siyempre sa maghapon natin ginagawa yung mga pang-araw-araw, 'di ba? Yung more on like stress sa mga sa mga nararanasan natin like psychological and physically. Ang regular na schedule ng pagtulog ay mahalaga para sa positibong kalusugan ng isip. Kung kulang ka sa tulog, malaki ang magiging impact ito sa ating katawan. Like also like yung neighbor namin sa Pilipinas, like 3 days na wala siyang proper na tulog. Yung katawan niya talaga is nag-collapse, as in na himatay siya. And kasi like what I said, na kapag kulang talaga yung tulog mo, syempre may mga red flag na yan na pinapakita sa katawan mo, pero yung ibang tao talaga is hindi nila pinapahalagahan, inaabuso nila yung kanilang sarili, of course, kasi syempre kinakailangan na magsumikap ka talaga, kinakailangan na magkaroon ka ng pera para sa pangtustos sa mga anak mo, sa mga pangangailangan, pero dapat hindi rin ninyo kalimutan yung sarili nyo, kasi yung pera makikita nyo yan, pero yung health ninyo, especially sa isipan, mahirap talaga yun. Kasi yung tawag nito, yung kaisipan, hindi talaga yan, hindi talaga nakikita agad-agad yung mga sintomas. Nakikita man yung sintomas, pero malala na yung sitwasyon mo. So, bago pa talaga magmalala doon, dapat talaga ibalanse yung tawag nito, yung katawan mo rin. Kasi syempre, the most important is your health kaysa sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundong ibabaw. Kasi kumbaga walang halaga yan. Kasi kahit kadaming pera ka sa bangko, pag magkasakit ka, pag matamaan ka ng sakit na very serious na sakit, walang-wala talaga yan. Walang-wala. Kasi pera, umaano din yan, kumbaga nawawala din yan. Pero yung katawan natin, it is very important na pahalagaan natin yung ating katawan. Number 4 is yung relaxation. So, yung relaxation, marami kasing klase ng mga relaxation na ang isang relaxation ay isipin mo kung ano yung mga nakakapag-relax, nakakapagbigay ng relax sa iyo, sa iyong pakiramdam, tulad ng warm bath. Hindi yung pinaka mainit na mainit, you can also use warm bath and also cold bath, you can also use that, but they can also, pero yung purpose nun is to relax you, to make your muscle relax sa mga tense na nangyayari sa sarili mo. And mas maganda talaga yung mag-ano ka ng warm bath. At yung pagpapamasahe, I also do that. Every 2 months nagpapamasahe ako, and it's really relaxing, and it's kumbaga nakakapaggaan talaga sa katawan mo, lalo na kasi mayroon akong panic disorder, anxiety. So nagpapa-schedule kasi talaga ako ng pagpamasahe. Pero hindi yung pagmamasahe na yung deep massage, no. Light massage lang siya na para ma-relax yung katawan ko. Kasi guys, magpa-deep massage ka nga is the next day magkakaroon ka ng mga sakit sa kasukasuan. Pero yung akin is light massage lang. Pag next day wala talaga akong may naramdaman, kasi nga light massage siya. So I always talk to the massage therapist na ganito lang po yung gawin mo, na hindi siya deep, kasi ayoko ng ganun, kasi mas pag next day nakakaranas ako ng sakit. So imbis na marirelax magiging malala yung mo. So you have to be piliin mo kung ano yung mas komportable ka. At yung pangingisda, it is so very nice.
nare-relax yung isip mo by nature, tapos nakaupo ka, nangingisda ka. So it's very relaxing. Hindi mo iniisip yung mga nararamdaman mong physical, and you are very at peace. At yung paghahar din, syempre maganda rin yung paghahar din. Mas nakakaano, kumbaga nakikita mo yung kagandahan ng nature, at you're very connected to the nature also. Yun ang also maganda ng paghahar din, at pagbabasa ng libro. Ako, I love really reading book, especially yung mga book na very interesting, na nangyari talaga sa kanilang buhay. I like reading book like psychologist book, yung mga therapist na nagkaroon din sila ng mga disorder na kagaya ko, na it is kumbaga papaano nila maintindihan yung mga pasyente. And also I like also book na nakakapagbigay ng aral, yung mga buhay, yung mga talang buhay nila noon nung panahong yun. So para bang nandyan din ako, parang napasok din ako sa kanilang mundo. Kumbaga yung imagination mo mas malawak, yung imagination mo. At yung pag-idlip, I love really, like now na wala akong trabaho, sa hapon, natutulog ako, nagpa-power nap ako, kasi syempre I need it kasi syempre guys, kung alam mo yung sarili mo, yung katawan mo, you really need to nap sa hapon. You have to do that. Hindi naman yun crime na matutulog ka, na mag-iidlip ka. You need it kasi syempre pag sa pang-araw-araw naman ginagawa mo lahat, tapos your body also needed rest. And syempre kasi hindi na ka naman nagiging bata, syempre tumatanda ka, and then your body also needed. So yung ginugugol natin yung ating sarili, yung ating oras sa ating pamilya, syempre we have also dapat may time din tayo sa pamilya, na family day. And then, minsan din dapat may connection din tayo sa mga kaibigan natin. We have also asked them how's their life. They can also share stories every day, everything na mga nangyayari. Ako, ganun din ginagawa ko. I also share my day to my friend, and also my colleague. Every time I see them, I always ask them how they are, how's their weekend. I always ask that. Kasi ganun talaga ako. I really love to ask their life also. And then last but not the least, ito talaga yung pinaka ginagawa ko dati pa, even though nasa Pilipinas pa ako, journaling. So I really love journaling. I really love writing, na yung mga nangyayari sa akin maghapon, yung sa klase, or mayroon man akong kinagagalit, something like that. Kung ano yung nasa yung nasa loobin ko. Ang pagsusulat ay isang paraan upang maipahayag mo ang iyong pagkabalisa or anxiety, at ang iyong mga nararamdaman. Ang journal ay nakabatay sa iyong emotion. So yung emotion mo talaga ay maaring mabawasan ang iyong pagkabalisa or anxiety sa pag-iisip, at mapabuti ang paggaling, yung maging mabuti yung paggaling mo. Kasi syempre guys, sa journal na ilalabas mo kung ano yung mga gusto mong ilabas, kung ano yung mga nasa nararamdaman mo physically, emotionally, psychologically. Tapos as in talaga, kasi pag hindi mo yun malabas, it will keep on spinning around to your head, na syempre to the point na magkakaroon ka talaga ng generalized anxiety disorder, which is not good, or anxiety or chronic or anxiety disorder. So hindi talaga siya maganda. So journaling is also really big help sa mga taong, especially na kung ikaw ay nakakaranas ng isang generalized anxiety disorder. So ito talaga ang ayon sa pag-aaral guys, malaki talaga itong tulong or malaking impact ito sa mga taong gaya ko, na may panic disorder at may anxiety. So ito talaga yung takbuhan ko before even nasa Pilipinas pa ako. Ito talaga yung pagsusulat talaga, kasi nailalabas ko yung emotion ko, nailalabas ko yung galit ko, nailalabas ko yung hinanakit ko, at hindi ko
hindi ko tawag na ito, kapag hindi ko nasusulat, palagi talagang nasa isip ko na it always keep on bugging and bugging and bugging. So ayoko ng ganun. So gusto ko talaga na ilabas. Hindi ko naman pwede siyang ilabas doon sa isang taong nagagalit ako. Kasi guys, I have a guilt. Nagigilty ako. Ayokong masaktan yung isang tao. Kasi hindi ibig sabihin na kaya sinaktan niya ako yung feelings ko, isasaktan ko rin siya. No, it's not like that. I'm always careful for everything. Kasi like what I always said to my psychiatrist, na sinasabi niya sa akin na you have to tell that in front of that person. Kung nagagalit ka sa kanya, gusto mong magsalita sa kanyang harapan. But I always said to him, pero Doc, hindi ko yung kaya. Kasi ayaw ko, first I always think na yung kanyang feelings as bilang tao, ayaw kong masaktan. Ang sabi niya sa akin, hindi mo gustong masaktan siya, pero siya, sinasaktan ka yung emotion mo na hindi ka naiintindihan niya. So, sabi ko, it is really difficult for me. May mga tao talaga na they're easy to them to say it direct to the point, to say it na ganito, ganyan. Okay lang kung magsalita ka ng isang salita sa isang tao, pero dapat alam mo nasa lugar, di ba? And then he told me, yung psychiatrist ko, sabi niya sa akin, kung hindi mo kaya, you have to write it down. And I also told him, yes, that's what I always did. Nagsusulat ako ng journal, lahat ng mga gusto kong ipahiwatig, isabi, sinusulat ko talaga lahat. Hindi ko, kumbaga walang limit yung mga yung mga gusto ko talaga. So how many books I had, yung mga books na binili ko sa isang department, na as in talaga maraming books yung binili ko, malalapad ganito kakapal. So I always write it down, and until now, every time na ko siya, na i-encounter ko yung mga books na isinulat ko, grabe talaga guys, it's always reminds of me ng time na yun, na yung aking journey to my recovery. It is not really easy, but when I look at it, I said to myself, hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon until now, that I'm still standing up, and I'm sharing this all my experience about my panic disorder and my anxiety. So you know what guys, ang paggaling talaga is kahit alternative pa yan or nagpapapsychiatrist ka, ang paggaling is nasa sayo talaga pa rin yan. At yung attitude mo talaga, dapat mo rin baguhin yung attitude mo, yung mga gawain mo, dapat mo yun baguhin. I know mahirap baguhin ang mga nakaano na natin, yung mga na ba natin, nakasanayan, mahirap. Pero kung gusto mo talaga ng pagbabago at gusto mo talaga ng recovery, nasa sayo talaga. The recovery start in you talaga. So